Nagtataka ka ba kung bakit labis kang nagdurusa bilang anak ng Diyos? Imo ba alam na ang pagiging anak ng Diyos ay ginagawa kang isa sa mga pinili? At bilang isang pinili, ikaw ay madaling kapitan ng pagdurusa. Maaaring mahirapan kang makipagkasundo sa katotohanang pinagdudusahan ka sa kabila ng pagiging ama mo sa makapangyarihan sa lahat. Iyon ay kung ano ang video na ito ay tungkol sa lahat, upang ipaliwanag ang mga dahilan kung bakit ka nagdurusa ng labis. Gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa dito. Marami pang mga napili ang dumaranas ng mga karanasang ito gaya mo. Ngunit dapat mong maunawaan kung bakit nangyayari ang mga paghihirap na ito sa iyo upang malaman mo kung paano pinakamahusay na tumugon sa mga ito at maging matagumpay kahit nasa kanila. Siguraduhing panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel sa YouTube, mangyaring gawin ito ngayon. Mag-click sa buton na mag-subscribe upang makatanggap ng higit pang mga inspirational at nagbibigay liwanag na mga video mula sa channel na ito. Sa sandaling maniwala ka sa nagliligtas na biyaya ni Jesucristo at tanggapin siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay pinili dahil tinawag ka niya mula sa kadiliman tungo sa kanyang liwanag. Ito ang nagbukod sa iyo sa maraming tao sa mundo dahil ang iyong pagkakakilanlan ay kay Kristo na ngayon, hindi sa laman. Ang mga pinili ay yaong nangako ng kanilang katapatan kay Kristo at nagpa siyang mamuhay para sa Diyos habang nasa lupa. Sila ang mga taong tinubos ng mahalagang dugo ng kordero at naniniwala sa tumutubos na kapangyarihan ng kanyang sakripisyo ng pagtubos. Sila ay tinawag mula sa sanlibutan at sa buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Bilang napili, matatamasa mo ang maraming pagpapala at benepisyo na hindi nararanasan ng iba. Mayroon kang akses sa mga espiritual na pagpapala sa mga makalangit na lugar, walang limitasyong biyaya at pabor. Lahat ng bagay ay nagtutulungan para sa iyong ikabubuti. Mayroon kang akses sa banal na tulong at ang ministeryo ng mga anghel. Mayroon kang katiyakan ng walang hanggang pag-asa na hindi maaaring ipagpalit sa ginto. Mayroon kang nakahigit na buhay kaysa sa sakit at kamatayan. Ang dyablo ay natatakot sa iyo at sa lahat na sa iyo dahil ang tatak ng Diyos ay nasa iyo. Tinatamasa mo ang supernatural na probisyon at proteksyon. Ang lahat ng iyong pagsusumikap ay pinagpala dahil ang Diyos ay nasa iyong panig. Gayunpaman, sa kabila ng mga pagpapala at kabutihang ito, otomatiko ka ring madaling magdusa ng maraming bagay. Kahit na hindi mo gustong magdusa at pinasa ni Kristo ang sukdulang pagdurusa sa krus, na nagdeklarang, tapos na, ang pagdurusa ay hindi maaalis sa iyong equation bilang isang mananampalataya sa Diyos. Ang iyong pagdurusa ay maaaring dumating sa ilalim ng balat ng mga pagsubok, pag-uusig, kapighasyan, at iba pa. Gayunpaman, gaya ng paalala ni Pablo, bilang isang pinili, hindi ka dapat magdusa bilang isang kriminal. Ang iyong pagdurusa bilang isang pinili ay dahil lamang sa iyong pananampalataya kay Kristo. Ngayong naitatag na natin yan, lutasin natin ang 7 dahilan kung bakit labis kang nagdurusa. Ipinapahayag at ipangaral mo si Jesus. Ang pangunahing dahilan ng iyong pagdurusa bilang isang pinili ay nakasalalay sa iyong pananalig kay Jesus. Hindi pa rin nauunawaan ng maraming tao sa mundo ang katotohanan na si Jesus ang isinugo ng Diyos upang iligtas ang mundo mula sa kasalanan at kamatayan. Marami pa rin ang nabubuhay sa kamangmangan at tinatanggap ang ebanghelyo ni Jesus bilang propaganda lamang sa relihiyon. Hindi nila nauunawaan ang taong si Jesus at ang kahalagahan ng kanyang kapanganakan, kamatayan, at muling pagkabuhay. Marami ang ayaw makinig sa kanyang pangalan o doktrina dahil hindi sila naniniwala sa kanya o kung ano ang kanyang naparito upang gawin. Ito ay hindi dayuhan o kakaiba dahil ito ay nangyari sa loob ng mahigit 2,000 taon. Sa panahon ng buhay ni Jesus sa lupa bilang isang tao, maraming tao ang nakasaksi sa mga himala at kababalaghang ginawa niya. Nakinig sila sa kanyang matalinong mga salita at mga turo at pinagtibay na kailangan ng isang tao na nagmula sa Diyos upang gawin ang lahat ng kanyang ginawa, tulad ng sinabi ni Nicodemus. Ngunit kahit na may mga taong tumanggap kay Jesus, ang mas malaking bahagi ng populasyon ay nanatiling antikristo.
Mula pa sa kanyang kapanganakan, si Herodes ay pagkatapos ng kanyang buhay at tinugis siya ng labis na ang kanyang mga magulang sa lupa, sina Jose at Maria, ay kinailangan na umalis sa bayan ng kanyang kapanganakan at tumakas sa Ehipto para sa kaligtasan. Habang siya ay lumalaki at nagsimulang makipag-ugnayan sa mga tao, tinuturuan sila tungkol sa Diyos at sa kanyang kaharian, at pinagaling ang kanilang mga karamdaman, hinamak siya ng mga eskriba at mga pariseo. Hindi sila makapaniwala na ang isang maliit na batang lalaki na isinilang sa isang sabsaban, na walang espesyal na kagandahan o katanyagan, ay maaaring ang tagapagligtas na ipinropesya noong nakalipas na mga panahon at kung kanino sila naghihintay. Siya ay kinutya at pinahirapan nila na nagpahirap sa kanya ng maraming pasakit. Sinulsulan nila ang mga tao laban sa kanya, sa huli ay pinahirapan siya para sa isang krimen na hindi niya ginawa. Hinampas nila siya, dinuraan, kinutya, at ipinako sa krus. Hindi nila maintindihan o maarok kung paano siya magiging tagapagligtas na kanilang inaasahan. Kung magagawa nila yon sa iyong tagapagligtas, bakit sa tingin mo ay malilibre ka? Ang puot at kamandag na nasa puso ng mga tao, mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas ay kumakalat pa rin hanggang ngayon. Kahit na si Jesus ay matagal nang namatay, nabuhay na mag-uli, at umakyat sa langit, maraming tao pa rin ang kanyang mga kalaban. Napagpasyahan nilang ilipat ang pagkamuhi nila sa kanyang mga pinili. Dinala nila ang kanilang pagkamuhi at pagkasuklam kay Jesus sa iyo, at sa marami pang mga pinili na nangako ng kanilang pananampalataya at buhay para sa Kanya. Kaya naman, sa iyong pinagtatrabahuan, sa iyong kapitbahayan, sa iyong mga kamag-anak, at saan ka man magpunta, makakatagpo ka ng mga tao na iyong tinutulungan, iyong naging mabait, na nakikinabang sa iyong kabutihan, nang biglang napupuot sa iyo at nakikipaggangin laban sa iyo ng walang dahilan. Walang dahilan? O, may dahilan, ang tanging dahilan ay ang iyong pananampalataya kay Kristo Jesus. Lalo pang mag-init kapag ipinangaral mo ang Ebanghelyo ni Kristo. Ang mga taong hindi nasusukat sa iyo sa edad o tangkad ay hahamakin ka at magsasabi ng mga mapuot na salita laban sa iyo. Ngunit hindi mo dapat hayaang madaig ka ng mga bagay na ito. Tandaan na binanggit ni Jesus bago ang kanyang pag-akyat sa langit na pagdurusa mo ang lahat ng mga bagay na ito para sa kanyang pangalan. Makikita mo na ang mga unang apostol ay nakikibahagi sa mga pagdurusa na ito. Sila ay binugbog, ikinulong sa bilangguan, nagsinungaling laban, inusig, at pinakitunguhan ng masama. Ngunit nanatili silang nakatayo dahil kilala nila kung sino ang kanilang pinaniniwalaan. Hindi sila nasiraan ng loob dahil kumbinsido sila na ito ay patunay na ginagawa nila ang inaasahan sa kanila bilang mga pinili ni Jesus. Magkaroon din ng ginhawa at lakas ng loob dito, dahil kahit anong pagdurusa ang iyong pinagdadaanan ngayon ay hinding-hindi maihahambing sa bigat ng kaluwalhasyan na mapapasa iyo sa pagdating ni Kristo. Kaya't lumakas ka, huwag himatayin o mawalan ng puso. 2, ikaw ay nasa mundong ito, ngunit hindi sa mundong ito. Hindi mo ba napagtanto na walang lugar na nagbibigay sa iyo ng higit na nakapapawing pagod at pahinga gaya ng kapag nasa bahay ka? Tahanan, gaano man kaganda at karangyaan ang tahanan ng ibang lalaki, palaging may nagpaparamdam sa iyo na pansamantala ang iyong pananatili doon. Hindi sinasadya, nakuha mo ang hudyat na bumalik sa iyong tahanan. Ito ay dahil walang lugar tulad ng tahanan. Ganyan talaga ang karanasan mo bilang isang napili sa mundong ito. Alalahanin na sinabi ni Jesus sa mga Hudyo na umuusig sa kanya na siya ay hindi taga-sanlibutan. Ang bawat gawa ng kasamaang ginawa sa iyo ay araw-araw na paalala na hindi ka pa umuwi. Ang mundong ito ay hindi ang iyong tahanan. Nandito ka lang pansamantala upang ipahayag ang kabutihan ng Panginoon at ang mabuting balita ni Jesus sa mundo upang maraming tao ang makapasok sa kaligtasan ni Kristo at maligtas sa kanilang mga kasalanan. Ito ang mga salita ni Jesus sa unang mga disipulo, at ito ay angkop sa iyo dahil pinili ka ni Kristo mula sa mundo. Ang mundong ito ay hindi ang iyong tahanan, hindi ka bagay dito. Kaya nga ang mga tao sa mundong ito ay napupuot sa iyo at nagpapahirap sa iyo.
Ipinapaliwanag nito kung bakit ang tugon ni Jesus sa mga disipulo sa mga gawa 1, nang tanungin nila siya kung anong oras ibabalik ang kaharian sa Israel, ay nakatuon sa kung paano maghahari ang kaharian ng Diyos sa lupa, hindi sa kung paano lilipat ang kapangyarihan ng mundo mula sa Roma patungo sa Israel. Para sa bawat pinili ng Diyos, ang kanilang tahanan ay nasa Diyos, hindi sa mundo. 3. Ikaw ay isang sundalo sa harap ng digmaan. Sa bawat araw na ginugugol mo sa mundo, narito ka bilang hukbo ng Diyos, nakikipaglaban sa pagsalungat ng dyablo. Ang buhay ng isang sundalo ay nailalarawan sa walang tigil na pakikipaglaban, pagdurusa, sakit, at dalamhati. Ang pagdurusa ay isang pangangailangan para sa iyo. Kung hindi ka nagdurusa bilang isang pinili, ang iyong pananampalataya at paniniwala ay dapat na tanungin. Ipinaalala ni Pablo kay Timoteo ang pagkakakilanlang ito sa isa sa kanyang mga liham. Bilang isang pinili, sasabak ka sa maraming laban, kapwa pisikal at espiritual. Kakailanganin mong labanan ang mga maling ideolohiya at paniniwala na kumalat sa lahat ng dako, at dahil dito, kamumuhian ka at kakalabanin ng mga tao. Isipin na tumanggi sa panunuhol bilang isang politikal na opisyal dahil ang iyong pananampalataya kay Kristo bilang isang pinili ay nagbabawal sa iyong tumanggap ng mga suhol. Ang iyong mga kasamahan at amo ay natural na kapupuotan at hahamakin ka. Maaari pa silang umabot sa pag-frame mo para lang maalis ka. O isipin na nagtatrabaho sa isang tanggapan ng gobyerno at tumangging makipagsabuatan sa iyong mga kasamahan upang kuskusin ang mga pondong inilaan para sa isang pampublikong proyekto. Kamumuhian ka nila at isumpa ka nila. Dapat mong tiisin ang mga bagay na ito bilang isang kawal ni Kristo. Malalaman mo na hindi maraming tao ang gugustuhing maging kaibigan o makasama ka dahil salungat sa iyong pamumuhay ang kanilang pamumuhay. Ayos lang. Maging ang Biblia ay nagsasabi na ang pakikipagkaibigan sa mundo ay pakikipag-away sa Diyos. Kaya't huwag sayangin ang iyong enerhiya sa pagsisikap na pasayahin o gawing magustuhan ka ng mga tao. Ang isang sundalo ay naglalaan ng mas maraming oras sa pagsasanay at paghahanda para sa digmaan. Iyan ang dapat mong gawin bilang hukbo ng Diyos. Tandaan, ang Efeso 6 ay binabaybay ang iyong mga kasangkapan sa pakikidigma, katotohanan, katuwiran, ang ebanghelyo ng kapayapaan, pananampalataya, kaligtasan, ang salita ng Diyos, at walang tigil na mga panalangin. Dapat mong gugulin ang iyong oras at lakas sa mga ito upang hindi ka madaig ng mga paghihirap ng mundong ito. 4. Ikaw ay isang banta sa dyablo. Kapag ikaw ay pinili kay Kristo, itinuturing ka ng dyablo na isang banta sa kanya at sa kanyang mga kasamahan. Kaya, dinadala niya ang pagdurusa sa iyong paraan bilang isang anyo ng pagsalungat, umaasa na masiraan ka ng loob at gawin mong tanggihan ang Diyos. Ngunit hindi ka mahuhulog sa mga panlilinlang ng dyablo. Kailangan mong bumangon at itaas ang iyong ulo dahil kapag ang Diyos ay para sa iyo, pati ang dyablo ay yumuyuko. Ang pakana ng dyablo ay pahirapan ka ng husto para matakot ka sa kanya. Gayunpaman, ang iyong tugon sa dyablo ay dapat na otoridad, hindi takot. Ang dyablo ay iyong kaaway at ikaw ay kanyang kaaway. Gusto kanyang lamunin, kaya naman pinahihirapan kanya. Alalahanin kung paano siya nagparoot parito na may mga akusasyon laban kay Job. Alalahanin kung paano niya pinawalan si Job ng lahat ng mayroon siya at sinalot niya si Job ng maraming sugat at karamdaman. Ang lahat ng ito ay ang kanyang mga plano upang si Job, ang pinili ng Diyos, ay magdusa hanggang sa punto ng pagtanggi sa Diyos. Ngunit hindi itinanggi ni Job ang Diyos. Nandoon pa rin ang dyablo, pinagmumultuhan ang mga santo ng Diyos sa mga hindi kanais-nais na sitwasyon at kalagayan. Alam niya na ang iyong taimtim at pananampalataya sa Diyos ay isang banta sa kanyang kaharian. Alam niya na kapag mas ipinangangaral mo ang ebanghelyo ni Kristo, at napagbagong loob ang mga tao, mas lalong nawawala ang kanyang kaharian. Kaya, lumalaban siya sa iyo sa pamamagitan ng pagpapahirap sa iyo ng mga espiritual na pag-atake. Nais niyang gawin kang mahina at panghinaan ng loob na gawin ang iyong banal na atas.
Ngunit huwag kang masiraan ng loob dahil ang Diyos ay para sa iyo, ang dyablo ay hindi maaaring manaig laban sa iyo. Maaaring hindi mo siya nakikita sa pisikal, ngunit mayroon siyang mga ahente sa lahat ng dako na ginagamit niya upang salakayin ka at makamit ang kanyang mga mapanirang layunin. Siya ay gumawa sa pamamagitan ni Judas Iscariot at ng Hudyo na konseho laban kay Jesus. Siya ay gumawa sa pamamagitan ng mga Judyong pinuno upang ipakulong ang mga apostol noong kanilang mga araw. Sa parehong paraan, gagamitin niya ang mga tao sa paligid mo para pahirapan ka. Kaya naman kailangan mong maging mahabagin sa mga taong ito na ginagamit ng dyablo at ipangaral sa kanila ang ebanghelyo upang marami sa kanila ay mapalaya mula sa kuta ng kadiliman at tumanggap ng kalayaan kay Kristo Jesus. 5. Ito ay kinakailangan para sa iyong pagpipino. Ang mga pagdurusa ay hindi ka nais-nais sa sinuman. Understandably, hindi mo gusto ang mga ito. Ngunit dapat mong maunawaan na ang pagdurusa ay kailangan para sa iyong pagdadalisay. Kung minsan, ang dahilan kung bakit ka dumaranas ng pagdurusa ay upang makatulong na patatagin ang iyong pananampalataya sa Diyos at palakasin ang iyong determinasyon para sa Kanya. At the end of the day, you will realize that you have grown in spirit and stacy sa pamamagitan ng mga paghihirap na iyong nararanasan. Hindi ang mga pagdurusa ang nagpapasaya sa iyo, ang banal na espiritu ang nagbibigay sa iyo ng karunungan upang dumaan sa mga pagdurusa na nag-aasikaso sa iyo na umunlad sa anumang sitwasyon, mabuti man o masama. Si Job ay isang taong mahal ang Diyos sa buong buhay niya. Maging ang kanyang kayamanan ay hindi naging hadlang sa kanyang pag-ibig sa Diyos, kaya't napatunayan siya ng Diyos sa harap ng dyablo. Ngunit nang dumaan siya sa pagdurusa, naituro sa kanya ng Diyos ang ilang praktikal na mga bagay na maaaring hindi niya alam kung hindi pa niya naranasan ang mga pagdurusa na iyon. Sa iba pang mga bagay, natutunan ni Job ang tungkol sa soberanya at katuwiran ng Diyos sa lahat ng sitwasyon. Siya ay naging isang mas mature na anak ng Diyos kaysa siya ay bago ang kanyang pagdurusa. Ang kanyang pananampalataya ay napatunayan at ang kanyang wakas ay mas mabuti kaysa sa kanyang simula. Sa katulad na paraan, nararanasan natin ang pagdurusa dahil nais ng Diyos na putulin at dalisayin tayo mula sa ilang kalabisan at ideolohiya na hindi umaayon sa kanyang soberanong kalooban para sa atin. Napansin mo ba na ang pagdurusa ay gumagawa ng isang tao na matino at mapanimdim? Kahit na ang Diyos ay hindi nag-orchestrate ng mga pagdurusa, madalas niyang gagamitin ang mga ito para putulin ka at dalisayin ang iyong pananalig sa Kanya upang mas marami kang bunga at maging mas matibay sa iyong pananampalataya. Bilang isang pinili, ang mga pagdurusa ay hindi inilaan para pahinain ka kundi para mas maging matatag ka sa Diyos. Kapag dumaan ka sa pagdurusa, ang iyong pagtatalaga sa Diyos ay lalong tumataas dahil gugustuhin mong maunawaan kung bakit mo pinagdadaanan ang mga karanasang iyon at nais mo ring iligtas ka ng Diyos mula sa mga ganitong karanasan. Sa mga sandaling ito, mas madaling tanggapin ang iyong puso sa sinasabi ng Diyos dahil mas binibigyang pansin mo siya. Sa mga panahong ito, sinisimula ng Diyos na ituro sa iyo ang mga misteryo na masyado kang nagambala upang matutunan. Hindi lang basta-basta sasagutin niya ang iyong panalangin sa pamamagitan ng pag-alis ng pagdurusa, kundi sasanayin ka rin niya kung paano maghintay sa Kanya at marinig ang Kanyang tinig. Ang mga prosesong ito ay nagpapadalisay sa iyo at tumutulong upang mapalalim ang iyong pangunawa sa Diyos. Tandaan na ang Biblia ay nagsasabi na ang lahat ng mga bagay ay nagtutulungan para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos at tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kaya, kahit ang iyong pagdurusa ay gagana para sa iyong pagdadalisay na ikabubuti mo. 6. Ikaw ay isang haligi. Ang isa pang dahilan kung bakit ka nagdurusa bilang pinili ng Diyos ay dahil ikaw ay isang haligi kung saan nakasalalay ang kapalaran ng maraming tao. Ang mga paghihirap na iyong pinagdadaanan ay bunga ng bigat na kailangan mong dalhin. Para dito, nagdusa at namatay si Jesus dahil maraming tao ang umaasa sa kanyang pagdurusa para makarating sa kaligtasan. Ang mga unang disipulo ay dumanas ng mga pag-uusig, pagsubok,
pagkakulong, pagbabato, pagpatay, at pagpapako sa krus para lamang ang ebanghelyo ni Jesus ay masaksihan hanggang sa dulo ng mundo. Mararanasan mo rin ang maraming pagdurusa dahil dito nakasalalay ang pagsikat at kalayaan ng maraming henerasyon. Kailangang magdusa si Jose bilang isang alipin sa bahay ni Potiphar at nang maglaon bilang punong alipin sa bilangguan ng hari upang makaakyat sa trono sa Ehipto. Siya ay isang haligi kung saan ang bigat ng kanyang pamilya at mga bansa ay nakasalalay para sa pangangalaga mula sa panganib ng taggutom. Ang kanyang pagdurusa ay sinadya upang ihanda siya para sa mga taong kailangan niyang iligtas. Inilabas nito ang kanyang pagkahabag sa mga tao, pagkamabagal na maaaring wala sa kanya kung lumaki siya bilang anak ng tatay. Si Moises ay nagdusa bilang isang taka sa Midian dahil siya ay isang haligi kung saan nakasalalay ang tadhana ng mga anak ni Israel upang iligtas mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Malamang na hindi niya kayang harapin si Faraon kung buong buhay niya ay tinatamasa niya ang mga kasiyahan at pribilehyo ng pagiging prinsipe sa palasyo ni Faraon. Kung susuriin mo ang mga banal na kasulatan, makikita mo ang maraming iba pang mga pagkakataon ng mga tao na dumaan sa iba't ibang lilim ng pagdurusa dahil sila ay mga haligi kung saan nakasalalay ang kapalaran ng maraming tao. Kahit ngayon, hindi maiiwasan ng mga taong naging haligi ng iba ang paghihirap. Ganoon din sa iyo. Maraming mga tadhana ang nakakabit sa iyong pagbangon, kaya't sinusubukan ka ng dyablo na salakayin ka ng lahat upang maiwasan ang pambihirang tagumpay ng mga umaasa sa iyo. Ngunit ito ang oras upang manatiling determinado para sa Diyos. Ang paghihirap na ito ay hindi magtatagal, malapit nang masira ang araw sa iyo. Isipin ang paghihirap na dinanas ni Hannah bago niya mabuntis si Samuel. Maaaring na-miss ng Israel ang propetang si Samuel kung sumuko ito at sumuko sa pag-asang manganak. Paano si Elizabeth? Wala siyang anak hanggang sa kanyang pagtanda, na isang malaking pagdurusa para sa isang babae kawalan ng anak. Ngunit salamat sa Diyos para kay Elizabeth, itinaas niya ang tagapagpauna para kay Jesucristo. Ang mga kwentong ito ay para lang ipakita sa iyo na labis kang nagdurusa bilang napili hindi lang dahil sa sarili mo, kundi dahil sa mga taong umaasa sa iyo para sa pagbangon at pag-survive. 7. Ang galing mo. Ang isa pang dahilan kung bakit labis kang nagdurusa bilang isang pinili ng Diyos ay dahil ikaw ay may napakalaking likas na kalooban ng mga insight at paghahayag na napakalalim na maaari kang magkaroon ng access sa mga nangyayari sa buhay ng mga tao sa paligid mo. Binigyan ka ng isang mahabagin na puso na nagpapaalala sa iyo tungkol sa iba at tinatanggap ang kanilang pagkabalisa bilang iyong sarili. Hindi mo maaaring ipikit ang iyong mga mata sa mga taong dumaranas ng sakit at kahirapan. Gusto mo palagi silang tulungan para gumaan ang pakiramdam nila at mapanumbalik. Bilang resulta, nakikibahagi ka sa kanilang mga sugat at pasa. At habang mas malapit ang mga taong nakakasalamuha mo, mas lumalalim ang iyong sakit. Ano man ang anyo nito, hindi maiiwasan ang pagdurusa para sa iyo. Kung mas maaga kang nakipagkasundo sa katotohanan ito, mas mabuti, upang, tulad ni Job, hindi mo isumpa ang Diyos sa iyong mga pagdurusa, gaano man kahirap ang pagsubok ng dyablo na udyukan ang mga tao na itulak ka na gawin ito. Ngayong alam mo na kung bakit ka nagdurusa ng husto bilang mga pinili, kailangan mong malaman kung paano panatilihing matatag ang iyong sarili upang manatili kang matagumpay sa iyong mga pagdurusa. Paano mo mapapatibay ang iyong sarili sa panahon ng iyong pagdurusa upang hindi ka madaig nito? Mayroon kang lahat ng posibilidad na mabalisa kapag ikaw ay nagdurusa, ngunit ang pinakamahusay na paraan upang patibayin ang iyong sarili ay italaga ang iyong sarili sa mga panalangin ng pasasalamat. Ang ilang mga tao ay nagpapasalamat lamang kapag ang Diyos ay gumawa ng isang himala para sa kanila o kapag ang lahat ay maayos. Ngunit bilang mga hinirang ng Diyos, linangin ang ugali na laging magpasalamat sa Diyos kahit sa iyong pagdurusa. Kapag ginawa mo yon, sinasabi mo sa Diyos na Siya ang para sa iyo kapwa sa mabuti at masamang panahon. Ipinapakita nito na nagtitiwala ka sa Kanya na aalagaan ka kahit sa iyong paghihirap. Kapag palagi mong ginagawa ito, ang iyong puso ay mapupuno ng kapayapaan.
Ang isa pang paraan upang palakasin ang iyong sarili sa panahon ng pagdurusa bilang pinili ng Diyos ay ang manalangin para sa lakas at biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pagdurusa. Ang Panginoong Jesus ay nanalangin sa halamanan ng Getsemani nang ang bigat ng krus ay tila napakabigat para sa kanya at nagpadala ang Diyos ng mga anghel upang palakasin siya. Darating ka rin sa puntong wala ka ng lakas para magpatuloy. Dapat kang humingi ng lakas sa Diyos upang hindi ka madaig ng dyablo. Kapag dumaranas ka ng pagdurusa, sisikapin ng dyablo na ulapin ang iyong isipan ng lahat ng uri ng mga bagay na magpapapahina sa iyo at magdududa sa iyong pananampalataya. Iyon ang dahilan kung bakit dapat mong intensyonal ang tungkol sa pagbubulay-bulay sa mga bagay na kaibig-ibig at dalisay, at ito ay naging posible kapag ang salita ng Diyos ay nananahan sa iyo ng sagana. Kaya, bilang isang pinili ng Diyos, sa iyong mga sandali ng pagdurusa, ang pag-aaral ng Biblia at pagmumuni-muni ay tumutulong sa iyong isip na tumuon sa pag-ibig at biyaya ng Diyos. Makakatulong ito upang mapanatili ka. Ngunit makatitiyak ka na ang iyong pagdurusa ay hindi magtatagal, malapit na itong matapos. Patuloy na kumapit sa Diyos, ikaw na pinili. Hindi ka niya bibigin. Manalangin tayo. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo dahil pinili mo ako sa iyo bago pa nilikha ang mundo. Ang iyong pag-ibig sa akin ay nagdulot sa iyong ialay ang iyong anak, si Hesukristo, upang ialay sa krus. Dumaan siya sa maraming pagdurusa upang matanggap ko ang kaloob ng kaligtasan at maging iyong anak. Hindi ko alam kung anong uri ng buhay ang aking nabubuhay kung si Jesus ay hindi namatay at nabuhay na mag-uli para sa akin, ngunit nagpapasalamat ako na ako ay nasa iyo ngayon bilang iyong pinili. Salamat sa salita na iyong dinala sa akin ngayon upang malaman ko kung bakit ako nagdurusa ng husto. Naiintindihan ko na ngayon na ang paghihirap ko ay hindi nangangahulugan na hindi mo ako mahal. Alam ko na ngayon na isang pribilehiyo para sa akin na maging kabahagi sa pagdurusa ni Kristo. Nakakatulong ito sa akin na mas maunawaan ang lalim ng sakripisyo ni Kristo at mas pahalagahan ang ginawa niya para sa akin. Salamat, mahal na Panginoon, sa pagbukas ng aking mga mata sa katotohanan ito. Panginoon, may hangganan kung hanggang saan ang aking lakas. Hinihiling ko ang iyong lakas upang magiliw na malampasan ang mga paghihirap na ito. Bigyan mo ako ng katapangan na patuloy na ipahayag ang aking pananampalataya sa iyo sa kabila ng oposisyon na bumabangon laban sa akin. Bigyan mo ako ng pananalita upang ipangaral ang ebanghelyo sa kapanahunan at sa labas ng panahon upang mas marami pang tao ang magtamasa ng biyaya ng kaligtasan na iyong dumating upang ialay sa pamamagitan ng iyong pagdurusa sa krus. Tulad ng mga apostol noong unang panahon, tulungan mo akong gawin ang lahat ng paraan upang ipalaganap ang inyong ebanghelyo, kahit na kailangan kong magdusa para dito. Napagtanto mo sa akin na bilang isang pinili, ako ay tulad ng isang sundalo sa larangan ng digmaan na kailangang tiisin ang lahat ng pagdurusa at pag-uusig. Dalangin ko, mahal na Panginoon, na huwag akong magambala sa mga gawain ng mundong ito. Tulungan mo akong manatiling nakatutok sa aking atas bilang iyong sundalo. Ibigay sa akin ang lahat ng kailangan ko upang matagumpay na labanan ang mga laban sa buhay na ito. Sinasabi ng iyong salita na ako ay higit pa sa isang mananakop sa pamamagitan ng iyong pagmamahal sa akin. Bigyan mo ako ng biyaya na talunin ang dyablo sa lahat ng kanyang pag-atake laban sa akin, kapwa sa pisikal at espiritual. Muli, Panginoon, hinihiling ko na tulungan mo akong magtiwala sa iyo hanggang sa wakas. Kung paanong si Jesus ay tapat sa iyo hanggang sa kamatayan, tulungan mo akong maging tapat sa iyo hanggang sa aking huling hininga. Idinadalangin ko ang iba ko pang mga kapatid na nagdurusa dahil sa kanilang pananampalataya sa iyo, na bigyan mo sila ng lakas at biyaya upang makayanan ang kanilang pagdurusa. Tulungan silang patuloy na tumingin kay Jesus, ang may akda at tagapagtapos ng kanilang pananampalataya, upang ang kanilang patotoo ay manatiling matatag at hindi matitinan. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil naririnig mo ako. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko, Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, mag-subscribe, mag-like, at mag-share. Pagpalain ka ng Diyos.